katotohanan. Sakto ba? Pagka-Bisaya. So, may Bisaya po kaming lingwahe talaga po namin, yung Romblon. Pero hindi kagaya ng lingwahe po dito sa pagkatian. Mali natin sa pera ko sa sunod, pero salita lang daw, i-practice ko sa reality ng Diyos. So, ngayong umaga mga kapatid ay nag-usap ko kami kaya mediator at tinanong ko siya kung ano yung topic na kailangan ipahayag. Sabi ko niya, was your name written in the book of life? So yung 12 ko ay kuplets ko. So tayo po ito ngayon, kapatid, buksan po natin ang ating Biblia. Dito po sa aklat po ng Lucas chapter 10, verse 20. Hindihan po kayo mga kapatid. Luke chapter 10, verse 20. Sabi po dito, notwithstanding in this rejoice that God the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So po rin po ang Diyos, tayo po yung manalangin. Ang mga pagkakas sa lahat sa umaga ito, kami po ay mulit po papasalamat sa isang pong pagkakataon. Kami po ay narito upang i-celebrate po ang 28th year ng WHS and local church na. Salamat po Diyos ito ang Parang Espiritu ang magturo po sa bawat sa amin. Hindi po ang aming kapugyan, karangalan ang mataas, kundi kayo lamang po ang may taas sa buhay namin na namin po ngayong umaga nito. Salamat po Diyos at ito dinadalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pero po tayo may mga propunan, una-una, ang ating pamagat ngayon, ang ating pinakakapit ay simple po, Kristyano, ay alam po natin na may tinatawag na book of life. Na makita po natin na itong book of life ay nakasulat ng mga pangalan ng mga anak ng Diyos na maraming katanungan na pwedeng masagot natin bilang tayo po ay mga mananampalataya. So una-una po, alam po natin na eternal salvation is of the Lord. Ayon po ay Jonah chapter 2 verse 9. Ang kaligtasan po ay sa Diyos. Ibig sabihin na tinutukoy na kaligtasan po ay yung eternal salvation. So, ngayong umaga, may apat na katanungan na sasagutin natin through the biblical passage para po tayo ay maliwanagan kung ano po ba yung napapanood doon sa book of life. Bakit po may nag-exist na book of life? So, number one tanong, how did it happen? Yun. Paano ba ito nangyari? So, pangalawang tanong, when did it begin? So, kailan ito nangyari? At kailan po nagsimula? Pangatlong tanong is, where will the destiny of, will be of those whose names are not written in the book of life? At panghuli, dito pa tayo natagalan. Mga 3 oras. Dito. Gutom na po tayo. So, ano lang po, maikli lang po. Kasi yung mensahe ni Brother Diyos, talagang practical hindi ang mensahe doon. So, yung panghuli, what are the evidences that your name was written in the book of life? Siguro, may abogado po dito, no? Pakitas na po ng lahat ng mga lawyer. Yun, para pag may kaso ako po ay kayo pong aking kukunin. So, legal term ay pinakamaganda sa pag nasa korte yung mayroon tayong ebidensya. So, mahirap pong magbibintang, mahirap kang mag-file ng kaso na wala kang ebidensya. So, gano'n din po dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid, na sa huling parte ng ating pag-uusap ay pag-uusapan natin yung evidence na tinatawag pong katunayan na tayo po ay yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, unahin po natin yung number 1, how did it happen? Paano ba ito nangyari? So, tagtaan po natin, the verdict of eternal salvation comes from the sovereign God
in Him alone did read for it, even the writing of names in the book of life before the foundation of the world. So, tingnan po natin kung paano ito nangyari. Kung babasahin po natin yung book of Romans, chapter 9, verse 11, ang sabi po doon ng ating kapatid na apostol na Pablo, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that called it. So, yung pinaka-punto na ating kapatid na po, apostol na Pablo, that the purpose of God according to election might stand. So, yung tanong na, how did it happen? Ito po ay nangyari dahil sa purpose ng sovereign God. Dahil sa kanyang sariling kalooban. So, ano po? Ito po sa Ephesians chapter 1, verse 5. So, pinaka-introduction lang po natin ito. Sabi doon sa Ephesians chapter 1, verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Nandun na naman po, sabi ni Apostol Pablo, according to the good pleasure of His will. So yung tanong na, how did it happen? According to the good pleasure of His will. So, sunod na talata, Ephesians chapter 1, verse 9. Sabi po ni Apostol Pablo, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. So yung layunin, para lang sa sarili niya. Purpose in Himself. So, Ephesians chapter 1, verse 11, mga kapatid. In whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will. So, makita natin doon sa verses na yun, nasa uli, sabi pa rin doon, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will. So, doon sa mga talata natin, ay doon nasagot yung paano ba ito nangyari. So, wala akong participation ng tao, sarili pong pagpapasya ng Diyos, dahil po siya ay tinatawag na sovereign God. Pag sinabing sovereign, He exercises His supremacy, He is in total control of all things, kahit yung mga umuulan, wala akong aksidenteng pag-ulan. Yan po pinangyayari ng Diyos according to His will. So, punta po tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? When did it begin? Kailan ba ito nangyari? Nangyari ba ito dahil nakita ng Diyos in the past na tayo po ay mag-respond sa gospel? Nangyari ba ito dahil mabait ka? Nangyari ba ito dahil nangaral si pastor ng mabuting balita? So, tingnan po natin dito sa Ephesians chapter 1, verse 4, kung kailan ito nangyari, mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 4, sabi ko doon, according as He had chosen us in Him. Kailan daw mo? Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, yung tanong na, when did it begin? Nangyari po ito before the foundation of the world. Pag sinabing before, hindi pa nag-i-exist, wala pang nag-i-exist na anuman. Na mayroon pagpapasya ang Diyos sa kanyang pagpili. At ang pagpili ay pinasya ng Diyos ayon doon sa ating unang tanong na according to election might stand. Para tumayo yung talagang pagpili ng Panginoon, ng Diyos. So pangalawa, kung titignan po natin, 2 Timothy chapter 1, verse 9, sabi po na ating kapatid na apostol na Pablo, sulat po ito niya kay Timoteo. Ang sabi po niya kay Timoteo, who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works. O
before the world began. So yun po ang kasagutan na kung kailan ito nagsimula. Before the world began. Sa Ephesians 1:5, before the foundation of the world. So Ephesians, sa 1 Peter chapter 1, verse 20, tingnan po natin yung sabi po ng ating kapatid na Apostol Pedro. Sabi doon, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you. Yun, para sa atin. So nakita natin na yung kung kailan ito nangyari, ang terminology po ng Bible, before the foundation of the world. Pangalawa, before the world began. Pangatlo, foreordained before the world. So, nakita natin, no? Sa unang tanong, pangalawang tanong, punta tayo sa pangatlong tanong. Ang bilis, no? So, mabilis lang, 10 minutes. Sigurado, 10 minutes ito, 10 minutes lang. So, yung pangatlong tanong, where will the destiny be of those whose name were not written in the book of life? Pag hindi nakasulat sa aklat ng buhay, saan ba ang destiny? Saan ba destiny yun? So, tingnan po natin dito sa Book of Revelation, chapter 20, verse 14 to 15. Sabi po dito ng writer, in death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Pag hindi mo nakita sa aklat ng buhay, saan daw po itatapon? Into the lake of fire. No? So, Revelation 17:8, mga kapatid. Kasi introduction na naman po ito. Doon tayo tatagal sa final point. Yun po talagang bakit yung ating practical living. So, Revelation 17:8, sabi ko doon, the best that thou showest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wander, whose name were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the best that was, and is not, and yet is. So, mayroon talagang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So, kabaligtaran yun. Pag may hindi nakasulat, may nakasulat. Revelation 13:8, sabi doon, in all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb's name from the foundation of the world. So, doon sa binanggit ni John, whose names are not written. Tapos sa Revelation 21:8, but the purple in an unbelieving, abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. The second death ang tinutukoy. So, makita po natin yung mga terminology ng Bible na yung sinagot yung katanungan, how did it happen? When did it begin? Where will the destiny of those whose name are not written in the book of life? So, punta tayo sa final points. 3 oras po ito. Final points. So, finally, what are some of evidences that your name was written in the book of life? Ang daling i-claim. Madaling sabihin, anak ako ng Diyos. Ang daling sabihin, nakasulat ang pangalan ko pa sa aklat ng buhay. Nakita ko nga, pinananaginip ako kami, kitang-kita ko na yung pangalan ko nandun sa aklat ng buhay. Wala noong direct revelation na yung mga kapatid. Nakakausapan ka ng Diyos para sabihin sa'yo, grace, kita mo, nandito ang pangalan mo. Wala ko nang ganon. Sa ating kapanahonan, Jesus Christ, siya po yung ang final na magsasabi kung ano talaga yung revelation na pwede natin sundin.
Hebrew chapter 1, verse 1 and 2. Tingnan natin mga kapatid. Kasi kami nung nasa Pentecostal, talagang sabi ng pastor namin, mamayang gabi, mananaginip kayo at kung anong sabihin, sundin ninyo. Ganun, mananaginip. Eh kung ang panaginip ko yung magpatiwakal ako, ay susundin ko ba yan, pastor? So ganun kami doon. Background ko po kasi marami akong pinanggalingang grupo. Dito po sa punta na lang po tayo sa bahagi dito mga kapatid. Yung tinatawag na 1 John chapter 4 verse 7. Yung ebidensya na makita natin na isang tao ay nakasulat sa aklat ng buhay. Para makita natin in the practical way of living, temporal life, hindi mo pwedeng mag-claim ka lang na anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, mananampalataya ako, nagsisimba ako every Sunday, nagbibigay ako ng offering, nag-prepare food ako, at lahat ng gawain ay naatindan ko. Isang mong bahagi yun. Pero ang sabi ko na 1 John chapter 4 verse 7 mga kapatid. Beloved, believe not, verse 7, sabi doon, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth of God. So anong katunayan na nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay? Mayroon nagmamahal ka na sa Diyos, nagmamahal ka na sa kapatiran. At ang ginamit mo doon na love is agape, ibig sabihin sacrificial love. Bakit mamahalin mo kapatid mo? Kahit medyo iba yung nakikita mong ugali. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang attitude. Hindi naman porque Kristiyano, wala nang attitude, di ba? Kanya-kanya, minsan, may mga Kristiyano, pagpuli. May mga Kristiyano, ganito. So, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, nandun po, malawak po yung ating unawa, malawak yung ating understanding sa mga kapatiran dahil yung conversion, yung pagbabago ng lahat ng yan is a process, long process talaga. Kaya tayo lahat hindi mo tayo biglaan talaga na pagbabago. Kaya nga may principle of the word para sa pagbabago ng ating mga practical na buhay. So ano po ito ni John mga kapatid? Love one another, for love is of God. Kung tayo totoong born again, mayroon na po tayong fruit of the Holy Spirit. One of the fruit of the Holy Spirit is love. Bakit inuno niyang love? Pag wala ka nun, pag hindi mo na-exercise yung love, bali wala yung susunod. Bali wala yun. Kasi yung love, pag identify mo, napakalawak din. Sige nga po natin, 1 Corinthians chapter 13, verse 4, ito yung definition ng love. Sabi po doon ng ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, sabi po niya, charity is a parent long and is kind. Charity invited not. Charity wanted not itself, is not puffed up, that behave itself unseemly, seeketh not her own. So hindi niya hinahanap yung sarili niya. Ano ba? Sabi ko na it is not easily provoked, thinketh no evil. Hindi siya nag-iisip ng masama. Kasi karaniwan sa mga tao, di ba? Makatingin lang, bakit nakatingin ka ng masama? Siguro, utakan mo ako. Siguro, may gusto ka sa akin. So, nag-iisip naman tayo ng bigatin. So, sabi doon, huwag kang mag-isip ng masama. Sabi po doon sa bahagin yun, sabi doon sa but, rejoiceth not in iniquity. Huwag kang matuwa sa kasalanan. Dahil pag natuwa ka sa kasalanan, ang tawag na sa iyo ay compromiser. Ang tawag na sa iyo, worldly, Kristiyano na nasa kagnalidad. So kailangan po tayo, hindi tayo natuto ka sa kasalanan. Pag kasalanan, kailangan ipag-pray natin, Lord, itong ginagawa ko, itong kasalanan, pero ay pinag-pray ko sa iyo, Lord, nagawa, tulungan mo ako na ma-overcome po ito. Dahil kung sa sarili lang natin, hindi natin makakaya yan. Pero pag tayo ay nagkaroon ng humility, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, Diyos mismo ang tutulong sa atin na yung mga weaknesses natin ay ma-overcome natin mga kapatid. Ano pa yung sabi doon? But rejoiceth in the truth.
Diyos hindi natutuwa sa kasalanan, natutuwa sa katotohanan. Rejoice in the truth. No, sabi nga ng Panginoon, you will know the truth, and the truth will set you free. So pag nag-aaral ng Biblia, kung ano napakinggan mo, medyo strange sa'yo, bago, ang kaya ang gawin mo, magpakumbaba ka, aralin mo. Yun, aralin mo. Mag-aral tayo, mag-examine ko ba yung sinasabi ni Pastor na yung sinasabi niya sa Romans 9:11 na for the children being not yet born, neither having done any good or evil, hindi pa ipinapanganak, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama, that the purpose of God according to election by His God. Totoo ba yun? So anong gagawin natin? Mag-i-examine tayo personal. Hindi naman kaagad paniniwalaan mo yun. Sabi ni Apostol Juan, test every spirit if the spirit is come from God. Bakit nagsisinungaling ako? E di para mapatunayan mo, examinin mo ang banal na kasulatan. Kasi nga, sabi doon, rejoice in the truth. Natutuwa sa katotohanan. Kaya kapag nalaman mo ang katotohanan, pumirmi ka dyan, pumirmi tayo. Dahil katotohanan na yung natutunan mo, i-enjoy mo na lang ang paglilingkod sa Diyos. Kasi pagdating nga, mas masarap na, mas maganda naman kung dagdag tayong naglilingkod sa Diyos, di ba? Kung kiniklim natin na pupunta tayo sa langit at ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, patunayan natin mga kapatid sa ating mga personal na buhay, sa araw-araw na buhay, kahit nasa school ka, nasa trabaho, saan ka ba naroon. Ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. So ano man ang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, sa church ka lang. Sa church na lang ako magpapakabait. Paglabas ko, hindi ako mabait. Delikado yun, mga kapatid. Lunes hanggang Sabado, hindi ka mabait. Ay, hindi ko na ka lang mabait. Ay, delikado yun. So, kailangan nasa labas, nasa loob ka man, bahay sa bahay, o nasa labas, isa ang nakikita sa iyo, ang pagiging mananampalataya, ang pagiging Kristiyano. Naninindigan ka, na kahit maraming nakapaligid sa iyo ng mga hindi maka-Diyos, nakikita talaga sa iyo yung pagiging mananampalataya. So yun po yung nais po ng ating kapatid na Pablo. Sunod po, tinan po natin yung sunod na bahagi, yung ebidensya na ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. If you rejoicing in God's salvation by grace alone. Pag natutuwa ka na ang kaligtasan ay tanging sa Diyos lamang, yun, patunayan yun. Nawala tayong papagi doon. Kaunting porsyento wala. Zero po tayo doon. Kaya kung babasahin natin in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Not of works, lest any man should boast. Sumunod natin sa verse 8 muna. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Mayroon bang gift na aking gift? Hindi pag nabinigyan ka at binigyan ka, hindi gift yun. Pero pag nakatanggap ka ng isang bagay na hindi mo naman hiningi, abay biyaya yun. Grasya. Sa Bisaya ay grasya talaga, no? Yun. So, grasya sa Spanish ay grasya din yata, no? Yun sa amin ay grasya din sa aming salita. So, sa English, grace. Yun. Dito si grace. So, yung grasya, ang tawag doon, grace, unmerited favor of God. Binigyan tayo ng walang kondisyon. Hindi tayo ilubliga na ikaw ay dapat ito ang gawin mo para bigyan ka ng biyaya. Hindi po. Kasi nga, nakita natin na nagpasya na ang Diyos before the foundation of the world. Hindi pa nga nalilita ang mundo ito eh. Ano ba ang nauna? Mundo o tayo? Mundo. Sabi doon, before the foundation of the world, mayroon ang pasya ang Diyos. At nagpasya siya sa sarili niyang kalooban. Wala tayong involvement doon sa pagpapasya yun. Kasi wala naman tayong ibabahagi doon kasi tayo ay creature lang. Tayo nilikha ng Diyos. So, basahin nga mo natin mga pare, yung pangatlo, if you delight
and meditate upon God's Word. Ito yung katibayan. Na yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, pag maligaya ka, masaya ka, na-enjoy mo, nabasahin yung love letter ni Lord. Love letter ito ni Lord, no? Bakit itong love letter nung nalilito sa'yo, talaga nakalagay pa sa ilalim ng ulan? Bago matulog na ko, mahal kong Diyos. Ikaw lang ang aking iniisip, araw at gabi. Galawin, no? Mabuti pa yung nanliligaw at nililigawan, iniisip araw at gabi. Samantalang sa Biblia, ano yung iisipin araw at gabi? Buksan mo natin yung Psalms chapter 1 verse 2. Ano po yung sabi ng ating ng Psalmist? Hindi masamang isipin yung boyfriend, girlfriend, yung asawa o anak. Pero mas the best na isipin natin yung alin. Ang sabi po dito po sa Psalms 100 at Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Nasa daw yung kaligayahan? In his law that it meditate day and night. Ang kaligayahan daw niya ay sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at binubulay niya ito araw at gabi. Ganun mo bago ka matulog, sino bang binubulay-bulay mo? Naku, ito yung utang ko, hindi ako makabayad. Naku, lalo hindi ka makatulog doon. Wala na akong trabaho, mamamatay na ako. Yun. Wala na akong maibayad sa mga bayarin ko. Dumating na si Judith. Ano ba yung Judith na yan? Kapag yan ang inisip mo, mai-stress ka talaga sa buhay. Ay sinabi na nga ng Diyos, casting all your cares upon Him. Saan mo ibibigay? Sa Diyos. Pag ibigay mo na, huwag mo na pag-iin. Ibig sabihin, relax ka na. Yun, wala ka na, wala na sa'yo eh. Eh yung iba, pagdating sa church, Lord, ibinibigay ko po ang aking mga problema. Ang dami po problema, Lord. Iniwanan ako ng boyfriend. Iniwanan ako ng girlfriend. Iniwanan ako ng mga tag-iisa na lang po, Lord. Ibinigay mo na, di ba? Nag-pray ka na. Sabi ni Brother Joshua, ni Brother Josh, ipinag-pray mo na sa Lord, pero paglabas mo, Lord, babawiin mo na yung problema mo. Kaya maraming Kristiyano, pagdating sa bahay, stress pa rin. Naibigay mo na, babawiin mo pa. Mayroon ba mga binata pag nagregalo binabawi? Sabi, hindi, nangyari ko ito sa akin eh. Unang girlfriend ko, nung nag-pray kami, saulian ko kami ng mga binigay. Sabi ko, sino ang nauna? Sabi bigay ko sa iyo yung binigay mo lahat. Yung sa akin, yung binigay ko rin, isauli mo. Ay, hinahabol mo ako ha. So, hindi kasi Kristiyano yung mga kapatid, unbeliever po. Na-convert na po ako. So, masakit sa kalooban ko, emotionally, siyempre, first love ko. First love. Unang niligawan ko, unang pag-ibig ko, emotionally. Pero, 4 years kami noon. Nagpaplano na kami magpakasal. Nag-alaga ako sa probinsya, 5 babon, 3 kambing. So, kasi sa probinsya, pag nagpakasal ka, hindi mo pwede yung isang babon, sis. Kasi doon, pag nagpakasal ka, 5 barangay ang pupunta kahit hindi imbitahin. Eh, pagkakatay ka ng 5 manok, sino kakain? Kayo lang. So, yun, madaling sabi, nagka-pray kami, masakit sa kalooban. Pero pag inaalala ko na hindi kalooban ng Diyos, mas nanaig yung katotohanan kaysa aking emosyon. Kasi tanda po natin ang emosyon ng tao, sabi ng Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things, who can and desperately wicked, who can do it. Kaya nga may isip tayo eh. Tingnan natin, ano ang mataas? Isip o puso? Isip, pag tumayo ka. Pero pag nakahiga, pagkay. So, pantay. Kasi lalo na ang pag-iisip natin ay pag-iisip na spiritual. Ibabalance mo, sundin ko ba yung puso ko o sundin ko si Lord? Diba? So, it's better to obey God kaysa nasundin mo yung emosyon o tao. Kasi maaari na magalit sa iyo ang tao pag hindi mo pinagbigyan. Temporary lang yan eh. Hindi ka lang iinitan yan. Pag nagsalubong, pwede si Kuya, huwag kang daw sa akin ha. Kahit sa mga asawa, di ba? Sa bahay pa lang,
may gera. Ang unang nagbabatid, mga mag-asawa. At minsan, kakain ng lalaki, hindi kasama yung babae. Nagdadabot ko yan. Makalayas ko na sa bahay. At karaniwan mo yan sa mag-asawa pag hindi Kristiyano, ikaw yung Kristiyano na nakakasilip pa rin yung dalawang pagyayari. Ibig sabihin mga kapatid, yung tinatawag kong kaligayahan natin na magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi, hindi po natin yun. Pagkagising sa umaga, ano ang agad ang hawak natin? O mga kabataan, young people, ano ang hawak niyo pagkagising sa umaga? Cellphone! Nalagla ko! Kaya yung mga kamay ng mga kabataan ngayon, naninigas na. Saka mobile legend. Doon. O baka may syndrome, naninigas na rin ang kamay, saka nag-mobile legend pa rin ako yung mga legend. So, di naman natin pinagbabawalan. Kaya lang, dapat unahin natin yung sinasabi ng Bible. Pagkagising, pray, pagkatapos, sabi doon, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate. Alam mo ba natin yung word na meditate? Talagang iniisip mo bago ka matulog, talagang siya yung laban ang isip mo. Eh bakit kung iba hindi makatulog? Naku, yung aking girlfriend, di kaya may iba na siya. Wala kang tiwala sa girlfriend mo, wala kang tiwala sa boyfriend mo, kung wala kang tiwala, pag-break na kayo. Wala ka palang tiwala eh. So kapag natutulog, wag lang isipin yung mga negative. Isipin mo na, i-meditate mo yung Word of God. At ang sarap ng tulog. Wala akong bayad wala akong pwedeng ibayad sa sarap ng tulog. Ay bakit hindi makatulog yung iba, kahit Kristiyano? Kasi maraming mga alalahanin, maraming problema, maraming mga stress na iniisip niya. Talagang ang tulog niya, nakatingaya, nakakilid, kanan, kaliwa, isa tumatambling pa para makatulog. Pero hindi makatulog kasi yung naman ang isip kung ano-ano na. Paano ka matutulogin niya? Dahil nag-iisip ka ng negative. Pero subukan niyo, mag-pray kayo bago matulog, magbasa ng Bible. At yung mga alalahanan natin mga kapatid, ay ibigay natin sa Diyos. Payapa ang buhay mo. Maaliwalas ang tulog mo, masarap ang tulog. Pagkagising mo, talagang nandun po yung positibo. So, ano po? Tingnan natin sa Psalms chapter 40. Yun. So, malapit na po tayo magtapos sa wato. Psalms chapter 40. Sabi po ng Psalms chapter 40 verse 8. Sabi po doon, I delight to do thy will. Oh my God, yeah, thy law is within my heart. Di ba napakagandang verse mga kapatid? Ano daw? Natutuwa ako sa kanyang kalooban. Yun. O Diyos. Yun, sa ang kautusan ay nasa aking puso. Alam niyo mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos nasa sa ating mga puso, makakaiwas po tayo sa paggawa ng pamalian. At inulit din po yan ng Psalmist sa 119 verse 11. Yung iba, yung salita ng Diyos, puro sa puso lang. Ano mo, Pastor, memorize ko ang John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kahit yung Genesis 1 sa ulo ko, Pastor. Pero pag wala yung sa puso, wala akong kwenta yun mga kapatid. Kailangan yung salita ng Diyos isa sa puso natin. Ano po yung sabi sa Psalms 119 verse 11? Sabi ng Psalmist, Psalms 119 verse 11. Sabi po niya sa verse 11, Thy word have I hid in my heart. Para ano daw? Sabi doon, sa salita yun, that I might not sin against thee. So hindi lang tayo dapat maging matalino sa Biblia. Kasi kung matalinohan, maraming matalino sa Biblia, di ba? Itanong. O di ba? Biblia ang sasagot. O edi tatamunin tayo pagdating sa memorization. So hindi yun eh. Nasa puso mo, napakinggan mo. Katulad ng nagtinis ni Brother Josh nung unang nagtinis siya. Nasa YouTube na po yun. Please like and share. Primitive Baptist Cavite. Yun. I-check mo nga Brother Josh kung tama yung tema. So
So, yung tinatawag ko, sabi doon sa verse 8, sa Psalms 19, sabi doon, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Para hindi ako magkasala laban sa Kanya. Yung puso natin, punuin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat yun ang nasa puso, yung mga salita ng Diyos. Hindi lang sa isip. Para kompleto. So, sunod po, ito po, if you are praying to God alone, and are thankful what He has done in your life. Philippians chapter 1. Tinan po natin, Philippians chapter 1, mga kapatid. Yun, 5 minutes na lang po. Philippians chapter 1, verse 3 and 4. Sabi po na ating kapatid na Apostol Pablo, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all making request with joy. So pag nag-pray tayo, dapat nandun yung enjoyment. Hindi yung pag nag-pray kayo, puno-puno ka ng stress, puno-puno ka ng hindi may pintang mukha mo. So sino ba ang kinakausap mo ba nag-pray? Subukan mo pumunta sa Malacanang at ang mukha mo ay di ba laman? Siyempre, kung sino ang presidente doon. So baka hindi naman tayo politiko, di ba? Wala ka tayo in-endorse ng politiko. Pero kung pupunta tayo sa presidente, ano ba yung ayos natin? Di ba? Magre-request doon, Mr. President, re-request po ako ng 10 million para sa aking barangay. 10 million re-request po, tapos nakabase ka, nakasanto pa, nakashort. Tapos mayroon ka pang kung ano-ano mga sa katawan, baka sa security pa lang, hindi ka papasokin, di ba ba? So, ang kinakausap natin pag nag-pray is the owner of heaven and earth. Siya may-ari ng langit at lupa. Kaya kapag tayo po ay nag-pray, ay dapat ayusin yung ating sarili. Yun. Kaya nga, bago tayo mag-pray, ayusin mo muna yung puso natin. Maayos ba? Dahil minsan, sabi ng Isaiah, chapter 59, 1 and 2, maikli ba ang kamay ko para hindi ko kayo abutin? Kung ako ba ibigay para hindi ko kayo dinggin? Ngunit dahil sa inyong kasalanan, hindi ko kayo dinirinig. So may hadlang. Kaya kahit anong pray natin, Lord, Pastor, bakit 10 taon ako nag-pray ng asawa? Wala pa rin. Sino ba asawa ng pinag-pray mo? Ano ba asawa ang gusto mo? Ang ipag-pray mo na asawa, Lord, bigyan mo ako ng asawa na baka Diyos. Pag yun ang pinag-pray mo, baka nasa tabi mo na. Hindi naman tabi ba? Yung magtatabi ay babae pastor eh. Kapag pinag-pray mo na, Lord, ikaw na po ang mag-provide ng aking mga kakasama habang ako'y nabubuhay. Diyos ang mag-provide. Nung ako'y nung nakabigay kami ng unang girlfriend ko, hindi na ako nagdalagan-ligaw. Nadala na ako. Sabi ko, hindi na ako mag-asawa. Mamamatay ako, walang partner. Pero naging active na ako sa church. Doon pala, pinag-provide na ni Lord yung magiging partner ko. Yun, pareho kami Kristiyano, mananampalataya, na kasama ko ngayon sa ministry. Yun. Na kahit wala ko, kanina, ngayon, nagtawagan kami, kamusta dyan, okay naman, kamusta ka, okay din siya. Ako sabi ko, okay naman ako dito, busog na busog. So, ganong conversation, ganon na nagmamahalan, paragi may komunikasyon. Mabuti nga ngayon, may cellphone, di ba? May video call. Doon ay ang komunikasyon sulat. At bago dumating, 1 buwan. At pag dumating sa'yo, bukas na. Nabuksan na ng kapitbahay. So, ito po yung challenge ko sa atin mga kapatid na yung ebidensya na tayo po ay anak ng Diyos at ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay ay napakarami po. Yung mga preaching ng mga iba't ibang pastor, patunayan po na kailangan natin magpursige sa spiritual na buhay kahit marami tayong mga struggle. Sabi po doon sa Proverbs, tingnan po natin sa Proverbs. Mga ilang verse lang po tayo para sa ating pagtatapos. Proverbs chapter 28 verse 13. Tingnan po natin ang ating mga Biblia.
chapter 28, verse 13, sabi po doon, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So patunayan na tayong anak ng Diyos, yung mga kasalanan natin ay ikinukumpis natin sa Diyos. Pero pag itinatago mo ito sa mga kanino man, tanda natin hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Pwede tayo magtago sa pastor. O, sinang si pastor, baka dumating na, pag medyo nandyan ako, dyan mo ako. Kasi baka tayo mahuli sa ating mga ginagawa. Natatakot ka sa tao, pero hindi tayo natatakot sa Diyos, bakit? Matakot tayo sa Diyos. Kaya sa lumang tipan, sabi doon, the conclusion of the whole matter is this. Anong conclusion? Fear God and keep His commandments. Because this is the whole duty of man. So yan lang po, mapatid sa umaga nito, pagkunin po ang Diyos, tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa umaga nito, sa iyong maputihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon na nandito po dito po sa iglesia ito. Nawa po kayo po ang pala sa mga salitang amin na pagkalan ngayon, lalo na po sa larangan po na kung ang pangalan namin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga ebidensya na amin nabasa o Lord, nawa po itulungan niyo kami na maganap namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Marami kami kahinaan, balit pangako niyo na kung kami magpapakumbaba, manalangin, at unahin ang iyong kalooban, at talikdan ang kasalanan namin ugat, ay kami po yung tutulungan at ibabalik ang kasiglahan ng aming Panginoon. Salamat po Diyos at ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.